Good morning! Isang magandang umaga ho sa ating lahat. Welcome ho sa CLTV 36 News Stream. Opo mga kabalen, ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Samahan niyo ako sa isang oras o 45 minutes actually, no, na talakayan ho tungkol dito sa iba't ibang kaganapan sa loob at labas ng Central Luzon. Kabalen, makibahagi po sa discussion dito sa ating talakayan sa comment section, ano? At mamaya ipa-flash ko yung iba't ibang mga komento. Eto, pinag-iingat ho yung publiko tungkol sa dengue. Mamaya may balita tayo dyan. Partikular sa lalawigan ho ng Tarlac, kung saan isa na yung nasawi dahil po sa dengue. At tumataas din yung kaso, 144% ho yung itinaas. Kaya naman eto ho, patuloy ang paalala ng mga eksperto kung ano ang dapat gawin. Abangan ho yan mamaya, pag-usapan natin kung paano kayo makakaiwas sa dengue. Pero I'm sure alam nyo na. Siyempre, wag ho kayong magpapahagat ng lamok. Pero bago makagat ng lamok, saan ba nanggagaling ang lamok? Diba? So dun ho natin tignan, ika nga. Mamaya ho, sige ho, mga kabalen, nanonood sa ating programa ngayon, si Cheska Perez. Magandang umaga, Cheska. Maraming salamat sa iyong pagtutok sa CLTV 36 News Stream. Salamat din pala sa lahat ng mga tumutok kahapon sa programang Ang Paglalahad ng RW 95.1 FM. Siyempre, tambalan. Kasama po ang CLTV 36 at napapanood din yan sa Sunstar Pampanga Facebook page. Gayon din sa Punto Central Luzon Facebook page. Naging bisita ho natin kahapon nasa nasabing programa itong si Comelec Central Luzon Assistant Regional Director. Muntikan kong ba-promote si attorney. Si Attorney Elmo Duque. At doon po ating tinalakay, mga kabalen, ano? Yung iba't ibang mga patakaran, rules and regulations, general information na dapat hong malaman hindi lamang ng mga kandidato kundi maging ng publiko kaugnay ho ng halalan. Pwede ho ninyong balikan yung programa, no? Yung Ang Paglalahad. Nasa Facebook po yan ng CLTV 36 at sa RW. Mamaya pwede kong i-link dito. Or baka si Cheska, baka gusto niyang i-link, di ba? Yung mga nanonood. I'm sure nanonood din sila kahapon. Sige po, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, mga kabalen. Sa oras na ito, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Silipin naman ho natin ang sitwasyon. Dito sa Mindanao Toll Plaza. Narinig ba yung... sorry. Ulitin natin. Balintawak muna. Hindi narinig. Kabilang linya ho sa Balintawak. Magkabilang linya. Balintawak Toll Plaza. At fast moving yung mga sasakyan. Same scenario ho dyan sa may Valenzuela Interchange. Bagamat mas makapal ng konti yung volume. Dito ho sa may Mindanao Toll Plaza para ho sa palabas ng Mindanao Avenue if you're going to Quezon City and other parts of the National Capital Region.
eto expect ninyo na may konting pagbabagal diyan lang sa cash lane ano, doon sa pinaka isang lane diyan ho sa Mindanao Toll Plaza. Dito naman ho sa may area, Kabalen, ng may Kawayan Interchange, fast moving pa din yung mga sasakyan. Do kapansin-pansin din yung volume sa may service road. Pila na ho dyan. Yung NLEX doon sa may palabas, sa may service road sa area niyan. And dito naman sa Bocaue Toll Plaza, maluwag na maluwag po ang senaryo. Same situation sa syudad ng San Fernando. Yan ho mga kabalen, ang real-time traffic situation sa oras na ito dyan ho sa may North Luzon Expressway. Silipin ho natin yung ilang update naman ng CPOSCO, ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando. 10 a.m. traffic situation, hindi nagkakalayo. Sa oras ngayon, 10:22, kanina inilabas ho ito ng CPOSCO. Sa syudad ho ng San Fernando, mga kabalen, kaya ka lang, update ko lang. Ito po sa may area ng Tagulod sa Nicolas area, light traffic. Ganyan din ho ang sitwasyon sa may MacArthur Highway, San Jose, General Hison, at sa poblasyon, sa Barangay Santo Rosario, light traffic din. Poblasyon Vichumico, ganyan din ho sa B. Mendoza, MacArthur Highway sa JBL, sa Macabacle, at sa Capitol Boulevard, light traffic. Diyan ho sa may Kellis Junction, light traffic din. Jasa, Bacolor boundary, ganyan din ang sitwasyon, same as Lazatin Boulevard, at sa may SM at Robinsons, Pampanga, sa may Mexico boundary area. Diyan ho sa may Dolores District, MacArthur Highway, light traffic, pero expect ho ninyo yung light to moderate traffic dyan sa may St. Jude traffic light. At dyan ho sa may Sakop, light to moderate din, gawa ho nitong ongoing road construction ng MacArthur Highway Maimpis portion. Kabalen, sa mga oras na ito, silipin naman ho natin kung ano ang magiging taya ng panahon. At kung ano yung heat index na ating mararanasan, ating mararamdaman, yung init factor, so to speak. Narito po ang latest weather update mula ko sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Martes, March 11, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita po natin na yung easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siyang nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Tuloy na nga humina itong amihan, bagamat inaasahan pa rin natin na next week posibleng magkaroon pa ng mga huling bugso ng northeast monsoon o amihan. Kumpara nga nitong mga nakaraang araw, mas nabawasan yung mga kaulapan dito sa ating bansa. Kaya generally fair weather sa malaking bahagi ng ating kapuluan, maliban na lamang sa mga usual natin na mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, mga isolated rain showers and thunderstorms. Samantala, malaki naman yung chance ng mga pag-ulan sa bahagi ng Aurora at Quezon, dulot ng easterlies. Posible po yung mga katamtaman, hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat sa mga potensyal na mga flash floods at landslides. Samantala, wala tayong minomonitor na anumang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Muli po, yung buwan ng Marso ay isa sa mga buwan sa taon na kakaunti lang yung mga nabubuong bagyo o pumapasok din sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw nga dito sa Luzon, inaasahan natin ang mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Aurora at Quezon, habang ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Posible pa rin ng medyo maulap na panahon, lalo na sa pagdating sa hapon hanggang sa gabi. Agwat nga ng temperatura natin sa lawag, nasa 26
to 34 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 22 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 16 to 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 23 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 21 to 32 degrees Celsius. Samantalang sa Bicol Region, particular na sa Legazpi City, 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao. Sa Palawan, inaasahan din natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Calayan Islands naman, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog at medyo mainit na panahon. Agwat ng temperatura sa Iloilo City, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi rin ng Mindanao ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, medyo mainit na panahon din ang mararanasan. Agwat ng temperatura sa Zamboanga City, 24 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Metro Davao, 24 to 32 degrees Celsius. At dahil nga tuloy ang humihina itong amihan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagamat katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon na karagatan ng mararanasan dito sa may bahagi ng Silangang Luzon. Mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Lalong-lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms na kung minsan ay nagpapalakas ng alon ng karagatan. Kahapon naman, ang ating heat index o yung naramdamang init dito sa may bahagi ng Metro Manila ay mula 36 to 37 degrees Celsius. At ang pinakamataas nating heat index o nadamang init sa ating bansa kahapon ay naitala sa mga lugar ng Masbate City, sa Masbate, sa Catbalogan, sa lalawigan ng Samar at sa may Zamboanga City, sa Zamboanga del Sur. Umabot po na hanggang around 41 degrees Celsius. Ngayong araw naman, dito sa Metro Manila, yung posibleng maramdaman nating init ay mula 38 to 39 degrees Celsius, habang ang mga lugar na may inaasahan po natin na hanggang 41 degrees Celsius na heat index o mararamdamang init ay sa Masbate, sa Catarman at gayon din sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Patuloy po na nagbibigay paalaala ang Pag-asa, lalo na't papatungo na tayo sa panahon ng tag-init o dry season, na magpapatuloy itong mainit na panahon, kaya iwasan pong lumabas, lalong-lalo na bandang tanghali, at uminom lagi ng tubig para po maibsan po tayo doon sa init na mararamdaman natin na dulot nga ng ating inaasahang dry season or yung mainit or panahon ng tag-init. Ang araw naman natin ay sisikat ganap na 6:07 na umaga at lulubog, ganap na 6:06 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph para sa iba pang mga impormasyon tungkol sa lagay ng ating klima at panahon. At live nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Kuyang Obet ng Pag-asa para host pagbibigay ng update kaugnay nitong ating lagay ng panahon ngayong araw at sa mga susunod pa. Yan, thank you, Obet Badrina ng DOST Pag-asa sa live, sa ulat, weather update kanina 5 a.m. yan, maagang-maaga ho, talagang nakagising, nakatutok 24 hours itong ating mga kaibigan sa DOST Pag-asa, At isa ho yan sa mga silent workers, yung DOST na pinamumunuan ni Secretary Solidum, siyempre. Oho. Ito mga kabalen. Susunod na impormasyong may paggagamitan, impormasyon pong makatotohanan. Ito mga kabalen. Dito muna tayo sa inaabangan ng marami sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na ho yung mga kamag-anak na OFW. Ayan. Nagsara ho ang palitan ng piso kontra dolyar. Ito pong March 10, araw ho ng Lunes, sa 57 pesos 41 centavos. Meanwhile, ito hong Japanese yen, 38 centavos. Yung ating UK pound, 74 pesos. Yung Hong Kong dollar, 7 pesos 37 centavos.
Saudi Riyal, 15 pesos 26 centavos. Ito pong dirham, 15 pesos 59 centavos. Euro, 62 pesos 10 centavos. Korean won, 03 centavos. At itong Chinese yuan, 7 pesos 90 centavos. Yan ho ang foreign exchange rate as of March 10, latest available data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, bantayan natin kung mamaya sa pagsasara ho, ano yun na, yung ika nga rate, ano? At bukas ihahatid natin yan sa inyo. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating mga public service announcement para ho sa mga kababayan natin dyan sa Barangay San Roque Arbol at sa may Lourdes sa bayan ho ng Lubao, Pampanga. Expect ho ninyo yung water supply interruption mamayang 1:00 ng hapon hanggang 4:30 para ho magbigay daan sa flushing activity ng Prime Water. Ito naman, power supply interruption sa malahaging sa mga portion ho ng Siyudad San Fernando, iba't ibang bahagi. Diyan ho sa may Malpitik, kaninang 8:30 hanggang 12:30 yung scheduled power interruption mamayang lunchtime dahil sa transformer optimization na gagawin ho ng SFELAPCO. Same scenario ho sa may bahagi ng Northwood Subdivision hanggang 12:30. Habang dito ho sa may San Pedro Kutud, 1:00 ng hapon hanggang 4:00. Mamaya, wala akong kuryente sa ilang bahagi ng San Pedro Kutud. Sa San Fernando pa rin, expect ho ninyo yung brownout mamaya 1 p.m. hanggang 4 p.m. sa may portion ng Dolores Looban dahil pa rin sa pag-optimize ng transformer ng SFELAPCO. Ganyan din ho ang magiging senaryo sa Davsan sa may Sindalan. 1 p.m. to 4 p.m. ngayong araw, meron hong scheduled power interruption. Yan ho mga kabalen, itong mga public service announcement. Hatid po sa inyo ng CLTV 36 News. Sa ating pagbabalik, talakayin ho natin yung mga ibang balitang kinakalap at nakalap at patuloy nakakalapin pa ng ating news team. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito, on air ulit tayo sa telebisyon. Simulcast po ito napapanood nationwide via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. Air Cable Converge, Channel 71. Malinaw na malinaw din ho ang CLTV 36. At syempre dito sa ating Free TV sa Pampanga, lalong-lalo na kung nasa maayos na ikang lokasyon, ano? Ilagay niyo ho ninyo sa mataas na location itong inyong mga antena para malinaw na mapanood ang CLTV at maging updated ho sa mga kaganapan dito sa labas at sa loob ng Central Luzon. Ito ho mga kabalen, konting balita lamang. Magkakaroon ho ng isang art exhibit. Ito, si Camille Pingul, isa ho sa mga mahuhusay na batang artist dito ho sa Pampanga. Babay ka, emu kabud babay. Babay. Ito po ang title ng kanyang exhibit, You Are a Woman, Not Just a Woman. A solo exhibit featuring the works of Camille Pingul bilang bahagi po ng International Women's Month celebration. Diyan ho sa may Clark Museum yan, magbubukas ang exhibit sa March 14 at tatagal hanggang April 7. Yan, pagbati, congratulations kay Camille ngayon pa lamang. Mahuhusay ho yung mga gawa niya. Talagang napakagaling na artist at napakabait pa, down to earth. Camille, hope to see you soon at syempre, sana maka-chika rin kita dito sa ating programa para pag-usapan natin ano yung ma-expect dito sa solo exhibit. Ito sa ibang balita naman mga kabalen, sinibak na ho sa pwesto itong tatlong airport screener na sangkot sa insidente ng di umano'y tanimbala sa bag ng isang pasahero dyan ho sa Maynaiya. Nako po! Mga di na natuto. Nag-viral po ang post ng 69 years old na pasaherong si Ruth Adele na inakusahan po ng NAIA o ang NAIA screeners matapos ang mga maling pahayag, pagtawa at pagtatago ng kanilang name tags nang mapansing sila'y kinunan ng video noong March 6, 2025. Secretary ng DOTR, Transportation Secretary Vince Dizon ng ating kabalen, hindi lisensya ang pagiging kawani ng gobyerno para abusuhin ang publiko. Kaugnay ho nito, agad daw na sinibak ang mga tauhan ng Office for Transportation Security o OTS at sasampahan sila ng kaukulang reklamo. Inatasan na rin ho ni Dizon ang OTS at ang Manila International Airport Authority na suriin ang mga proseso at patakaran sa screening. Hinikayat din ho yung publiko na agad mag-ulat ng anumang pag-aabuso sa airport hotline. Ito, pa-flash ko na lang. Ito ho, 632-8877-1111. Yan ho yung hotline ng ng NAIA o na itong airport upang kung makaranas ho yung ating mga kababayan ng same scenario, anumang pang-aabuso, mangyaring tumawag lamang dito ho sa mga numerong aking fina-flash sa screen ngayon. Pwede nyong screenshot yan upang protektado rin ho kayo at anytime. Hindi mo masabi di ba? Yun ang di ba? Ito mga Kabalen Sports, balita muna tayo. Nakahanda raw ang Pampanga Giant Lanterns na depensahan ang kanilang titulo para ho sa season 2025
ng MPBL. Narito po ang ulat ni Kelo. Opisyal nang inanunsyo ng Pampanga Giant Lanterns ang kanilang 15-man lineup para sa darating na 2025 Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL season. Matapos ang matagumpay nilang back-to-back MPBL championships noong 2023 at 2024, determinado ang kupunan na mapanatili ang kanilang MPBL supremacy at makuha ang ikatlong sunod na kampyonato. Matatandaang lumipat na si Justin Baltazar sa Converge Fiber Xers ng PBA matapos pangunahan ng back-to-back MPBL titles ng Pampanga Giant Lanterns noong 2023 at 2024. Sa kabila nito, patuloy ang paghahanda ng kupunan para sa bagong season at inaasahang maglalabas din sila ng listahan ng mga reserve players sa mga susunod na araw. Kalo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Yan ho mga kabalay ng sports balita ni Kelo Makapinlak. Paugnay ho nitong paghahanda ng Pampanga Giant Lanterns. Isang sports balita pa, syempre nakaka-proud itong ating kabalen na si Kayla Sanchez. Oho mga kabalen, tinanghal na Swimmer of the Year. Eto, pakita ako. Nasa website ho yan ng CLTV 36. Ha? Sa mga mahilig magbasa. Yung mga ayaw makinig, pwede ho kayong magbasa ng balita. Opo. Website ng CLTV 36, lahat ho ng mga balita at impormasyon tungkol sa Central Luzon na dapat ninyong malaman, pwede ho ninyong ma-access dyan, mga kabalen. Pagsawa na kayo sa boses ni Kuyang Justin, pwede ho kayo dyan magbasa sa website. Ako ang source of news ko pa rin reading. Sa totoo lang, it's either sa aking timeline o kaya yung aking Google News. Oo. Tapos lahat ng mga naka-bookmark na dyaryo o online newspapers. So wala, masaya lang magbasa eh. Share ko lang. Anyway, tuloy-tuloy ho tayo dito sa ating balitaan. Ito nga po, muling pinatunayan ng Kapampangan Pride at 2019 Most Outstanding Kapampangan for Sports na si Kayla Noel Sanchez ang kanyang husay. Opo mga kabalen, sa larangan ng swimming, dahil hinirang ho siyang Swimmer of the Year dyan sa 2025 U Sports Swimming Championship na ginanap ho sa Toronto, Canada nitong March 6 to 8. Husay talaga ni Kayla. Si Kayla po, tubong Mabalacat City yung kanyang mga magulang. Si Sanchez po na kumakatawan sa University of British Columbia Thunderbirds ay humakot ng 7 gold medals, 4 mula sa individual events na 100 meter at 200 meter freestyle at 3 mula sa relay events kasama ang kanyang kampunan. Dahil po sa kanyang pambihirang performance, pinarangalan siya bilang U Sports Women's Swimmer of the Year. Samantala, nakatakda pong sumabak ang two-time Olympian na si Sanchez sa prestihiyosong international competitions ngayong taon, kabilang ang Asian Swimming Championship at 2025 Southeast Asian Games bilang kinatawan ho ng ating bansa. Kabalen, sa iba namang balita, ito sa mga naghahanap po ng mga sasakyan, baka trip nyo lang. Subukan itong compact SUV ng Geely. Usong-uso ho itong mga bagong hybrid ng mga sasakyan din. At itong bagong brand na Geely ng Laos Auto Group. Ito, maganda ho itong alternatibo sa mga naghahanap ng compact SUV. Silipin natin.
yung Coolray namin, yung itsura niya, different dito sa bagong ngayon. Dahil facelifted to. So marami siyang binago, including dito sa hood, meron siyang nakalagay na parang black mesh na dito nilagay na as accessories. Sa mismong gulong niya, same, nag-iba rin yung itsura, including yung tailgate niya. Mamaya papakita natin kung ano yung itsura niya sa likod niya. Pero seamless na yung ilaw niya, hindi katulad dati. Yung ilaw niya kasi is separate sa dalawa. Sa loob naman, yes, nagbago din yung loob niya dahil mas naging sporty look yung kanyang style. Sa seat pa lang, makikita mo na sporty leather na yung nilagay nila. Including dun sa multi-info display niya. Kung dati, separately yung dalawang infotainment and multimeter cluster, ngayon kasi, in-integrate nila yung dalawa. So later, papakita din natin kung ano yung itsura ng multimeter and infotainment na naka-integrated. Right now, ang current deals ni Coolray Sport Plus is nasa 35,000 ang down payment. All-in na yon. So, free na yung insurance, shuttle mortgage, and LTO registration. Yung monthly natin or monthly amortization natin for 5 years is amounting to 26,900 pesos. Ang presyo natin kay Coolray is 1,299,000. Meron siyang promo discount na 70,000. Ngayon, merong ongoing promo si Coolray Sport Plus. Actually, all Coolray variants are now ongoing with the ongoing promo of if makapag-reserve ang mga user or yung mga interested buyer kay Coolray sa Coolray Plus namin, meron siyang additional 20,000 na voucher para kung sakaling ililess yun sa down payment, pwede. Yung promo duration natin from nag-start siya ng February 13 hanggang March 31 na siya. Yung LGC Cares, yes, included na yung LGC Cares kasama sa syempre program ni LGC on. So yung 24/7 na LGC Cares program, kasama lahat yung mga unit natin din. You can reach us at 0918-854-2766 and look for yours truly, Mark Angel Usman. And also inviting all the interested buyers for the Coolray Sport Plus na pumunta sa dealership located at Max's Restaurant po. For the advantages of the all-new Coolray, for the safety, superb ang safety nito dahil dun sa 360 camera or yung all sides ang camera, ngayon, upgraded version siya, naging 540 degrees camera. So, pati yung transparent view, makikita na natin sa kanya. Bali, yung transparent view, additional na features yun, makikita mo yung underneath ng sasakyan mo. For the safety pa rin, yung 6 SRSA airbags yung included sa unit natin. For the upgrades, dadagdagan ko na din. Ang upgrade natin from 3-cylinder, currently, previously na unit, ngayon 4-cylinder na siya. So, dun sa horsepower na dati is 177, I think 1.5 pa rin siya. Kaya lang 4-cylinder na siya. Dati kasi, we have 3-cylinder pero turbocharged. Right now, 4-cylinder and turbocharged din. Hindi ka nabibitin dahil meron siyang 3 different driving modes, which is the sport mode, the eco mode, and the comfort mode. Ang masasabi ko lang kay Coolray Sport Plus, value for money yung magiget mo dito. Kasi worth yung 1,299,000 for this car. Kasi makukuha mo to sa ibang brand for the amount of 2 million, I think. Sa Coolray, 1,299,000 lang. Get mo yung mga smart features, yung future features na napadating ngayon sa mga ibang brands. So sa mga families out there,
I'm inviting you to have a look on our Geely Cool Ray Sport Plus. Kung gusto na ninyong i-upgrade ang mga sedan natin into a compact SUV, I think this is the time na ma-check nyo yung ating Cool Ray Sport. Ang latest dito naman sa bagong Geely, bagong cool na cool. Yun nga. Kabalan, isang balita muna. Good news muna tayo. Price rollback. Pinatupad ho ngayong March 11 sa gasoline, 1 peso 70 centavos yung ibinaba, 90 centavos naman sa diesel, at sa kerosene, 1 pesos 80 centavos. Wala, bahagi ko lamang itong aking briefing. Ang aking news brief kaugnay ho nitong sa Google News, itong binabantayan ng ating mga kababayan ng buong Pilipinas hinggil sa posibleng pagkakaaresto kay ating Presidente Rodrigo Duterte. May mga update. Ulat po ng GMA News. GMA News. I am quoting GMA News. Ay mahigpit na ang seguridad dyan sa NAIA. At eto, papasok lang. GMA News din po ito, mga kabalen. Ulat po ni Sol Abdurrahman ng GMA News. Natin. Dinala umano si ating Presidente Rodrigo Duterte sa Kalayaan Hall. Ito ho, mga kabalen, sa GMA News, sa Super Radio DCBB. Ayan, na sinasabi na dinala umano si dating Presidente Rodrigo Duterte sa Kalayaan Hall sa Villamor Air Base matapos dumating mula sa Hong Kong. Yan ho'y ulat ni Sol Abdurrahman ng GMA News. Yan ho, mga kabalen. Tutok lamang ho kayo para sa iba pang update. Makikibalita rin tayo mismong sa PNP personnel, sa kanilang tagapagsalita, ang direktor ng PRO3, Brigadier General Jane Fajardo, na nauna na hong nihayag. Kanya nang sinabi na kung ano nga itong ika nga magiging pa siya, ay handa ang PNP at namataan na rin ho ang ilang mga opisyalis ng PNP at mahigpit na seguridad dyan ho sa may NAIA. Yan ho, mga kabalan, ng latest dyan. Mamaya sisikapin natin ihatid sa inyo yung live update din, yung mga ongoing, kukuha tayo ng patch dyan sa kaibigan natin sa NAIA. Oho. For the meantime, basahin ko lang yung statement din ng PNP, kaugnay naman. Opo, nitong ating mga karehiyon na nasawi, dyan ho sa Bulacan. Police Bulacan, mga kabalan. Ang lubos na nakikiramay ho itong Philippine National Police sa pagkamatay ni na Police Staff Sergeants Dennis Kudiamat at Gian George de la Cruz
kapwa miyembro po ng Bocaue Municipal Police Station. Sila po ay buong tapang na nagbuwis ng buhay habang isinasagawa ang isang operasyon laban sa illegal na baril sa bayan ng Bocaue noong March 8. At ang kanilang katapangan at dedikasyon sa pagpapatupad ng batas ay sumasalamin sa pinakamatas na prinsipyo ng paglilingkod bilang isang pulis. Malalim ho ang hinanakit ng kanilang mga pamilya, kasamahan at buong PNP na rin ang komunidad na kanilang tapat na pinagsilbihan. Tinitiyak ho ng PNP na sa kanilang pamilya na makakamit ang hustisya, patuloy ang masusing investigasyon at isang malawakang hot pursuit operation ang isinasagawa upang mahuli ang natitirang suspect. Hindi daw titigil ang PNP hanggat hindi napapanagot ang mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Ipinahayag din po ng pambansang kapulisan ang taus-puso nilang pakikiramay at suporta sa mga naulilang pamilya ni na Staff Sergeant Kudiamat at Staff Sergeant De La Cruz. Asahan daw nila ang tulong mula sa PNP sa panahong ito ng matinding dalamhati. Ang kanilang umunong sakripisyo ay hindi malilimutan. Yan ho mga kabalen, ang pahayag ng Philippine National Police kaugnay ho ng pagkasawi ng dalawang Bocaue Police habang nagsasagawa ho ng operasyon kontra illegal na droga. Kabalan, bago ako magpaalam, batiin ko lamang nanonood sa ating programa si JR. Good morning, JR. Maraming salamat. At syempre, ang aking kaibigan, Bapang Joel, Stephen Manalo. Maya Pabak, Kabalan. Kong Joel, kumusta ka? Kumusta lang kaluguran tamo Santo Domingo, Minalin, Pampanga? Kabalan, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa CLTV 36 News Stream. Antabayanan ho ang ilang pang mga malalaking balita mamayang gabi, CLTV 36 News kasama si JM De Jesus. At syempre, follow lang kayo sa pages ng CLTV 36 para ho sa mas maraming balita at impormasyon tungkol sa Central Luzon at maging dito ho sa labas ng ating rehiyon. Ayan mga kabalen. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat. Magkita-kita tayo bukas sa parehong oras.